Hello mga mamshi sa Japan, good morning! Kahit tagal nga na hindi ako nakapag-upload ng video. Ngayong araw nga pala ay linggo at ang lahat ay excited. Dahil ngayong araw na to ay may event ang aming church. Hindi ito anniversary ha, kundi meron kaming sport day. Pero bago yon at dahil linggo ngayon, syempre meron kaming simba. At eto nga nag-umpisa na ang aming service. Siyempre pasasalamat muna sa Lord bago ang lahat. Kantahan at hindi mawawala ang salita ng Lord. At syempre meron din tayong Sunday School para sa mga bata na hindi pwedeng mawala at naka-assist lang tayo para tumulong. At nung natapos na nga ang Sunday service, syempre kumain muna kami ng lunch. At eto nga nagbihis na nga sila ate at bunso na pang sport. At eto nga pala yung uniform ni Daddy. Ano? Date ng ano natin. Ano? Uy! Eksakto lang. Tama. Hi, XL. Saan si Kenji? Exit. Ha? Di ko alam. Exit nga lang sa akin. Oh! Pwede. Tayo sa harap. Oh, Rose, number 9. oh, number. It's the same. 9. Oh, it's 9. It's the same. 9. 9. 9. Dito parang hindi totoo sports day. Parang black and white lang. Ayos. At naandito na nga pala kami sa gym kung saan gaganapin ang sport day namin. Pero pagpasok pa lang namin ng gym, sobrang init. Akala namin may aircon. Pakiramdam ko'y para akong niluluto. Dito nga pala sa Japan ay summer pa rin. Pero kahit ganon, inisip ko na lang na papayat naman ako kapag pinagpawisan at mag-e-enjoy kami dito. Dahil first time kong maka-attend dito, lalo na sa church. Dati kasi wala. Hi po. At eto nga pala si Sister Susan. Napakilala ko na nga pala siya sa dati kong mga vlogs. Di bale, siya nga pala yung naka-assign sa badminton. At eto nga bago mag-umpisa ang mga game, meron munang warm up. Isa pa. Vlog natin. Sorry. At ayun nga, na solid nga ako doon. Parang nakalug lang ang aking mga panga. Ang tanging gusto ko lang mangyari ay kumuha ng video para meron naman ako maipakita sa inyo. At dito na nga nag-uumpisa ang ating mga game. At syempre, ang uunahin muna ang mga bata na andyan nga si ate, pero nakatayo lang siya dyan. Touchball nga pala yung laro nila. At syempre, hindi rin magpapatalo ang mga matatanda. Laban nga pala ang boys versus girls. Dito sa touchball, may natumba pa nga. Ang sakit siguro nun. Nung natapos na nga ang laro ng touchball ng mga bata, syempre hindi mawawala ang mga medal. Sumali man o hindi, meron. Eto nga si Bunso, hindi sumali pero merong medal. Hanggang pag-uwi nga at pagtulog, suot nga niya yan. At syempre, hindi mawawala ang paborito ng mga boys. Eto nga pala yung team ni Daddy, puti at sa kabila naman ay itim. At habang nag-i-edit ako, ngayon ko lang napansin na puti at itim pala yung uniform nila. Akala ko puti lang. At eto nga nag-umpisa na nga ang basketball ng mga boys. Syempre, hindi mawawala yung pag-cheer natin dyan. Lalo na nung pumasok si Daddy. Kaso saglit lang siya, kaya naman saglit lang din yung pagtili ko. At eto nga si tatay na pastor namin, siya nga pala yung referee sa basketball. At eto nga yung time na papasok na si Daddy. O diba, nabitin ang aming pagtili, napagod siguro yung bola. At dahil sport day nga ngayon, syempre hindi mawawala ang badminton, chess, volleyball. Wala na yung dribble. Ayan na, sabi na. Teka, parang baliktad ah. Teka lang. At
ang pinakahihintay, ang basketball ng mga girls. O di ba umpisa pa lang nagkakagulo na. Hindi talaga mawala sa mga babae yung pagtili. Tira, tira, Kinobi! Ay, Kinobi, kaya mabagsak na! Dito kayo! O di ba ang saya? First time ko nga pala sumali dito sa basketball. Inaya lang kasi ako ng kasama ko. Kaya naman hindi na ako nakatanggi. Kasi naman sabi niya masaya daw. Pero sobrang nakakapagod pala yung basketball, no? Ngayon ko lang talaga na-realize. Ito yung sport na sinalihan kong sobrang nakakapagod. Grabe talaga yung experience ko dito at pawis ko. Pakiramdam ko pumayat na ako. Pero ang saya lang dahil na-experience ko to, lalo na mga kasama ko ay mga ka-churchmate ko. At eto nga, dahil wala nga akong ka-idea kung bakit ako foul, kailangan ko daw mag-shoot ng 2 beses. Free throw ba ang tawag doon? At kinalaunan nga napagod na ako kaya umupo na ako. At nung natapos na nga ang laro namin, syempre meron kaming trophy dahil kami ang nanalo. O siya, hanggang dito na lang muna. Salamat sa kwento sa pagsama ngayon. Napakarami nating gusto at hinihiling sa buhay na ito. Hindi lahat natutupad. Pero meron at meron tayong isang malaking bagay na matagal nating hinihiling pero hindi mo alam kung bakit nade-delay at hindi pa rin binibigay sa'yo. Alam mo kung bakit? Minsan kasi may mga bagay na gustong-gusto natin na nangangailangan ng sakripisyo. Ang ibig kong sabihin, para makapasok ang bagay na gustong-gusto mo, kailangan mong magbawas. Kailangan mong mag-let go at alisin sa sarili mo yung isang masamang bagay na matagal nang dumadaloy na nakabara sa kalsada, kung saan dapat dumadaan ang mga blessing na gustong-gusto mo. Maraming ibig sabihin yan. Pwedeng tao, kaibigan, kapamilya, masamang pag-uugali, kasakiman, forgiveness, bisyo sa ibang aspeto, kataksilan, katamaran, o yung ibang bagay na nagpapabigat at nagpupuno sa puso mo. O di kaya yung ibang bagay na hirap na hirap kang i-let go, na tanging ikaw lang ang nakakaalam. Parang itong larong basketball, kapag lumabas na sa linya ang bola, hindi mo na kailangang habulin pa. Lalo na kapag nakita ng referee na out na talaga. At para mag-umpisa ang laro at maipasok ang bola, kailangan muli mag-jump ball o kaya naman pass the ball. Lahat naman tayo may kanya-kanyang dumi na pinapahid sa ating sarili, na hirap alisin. Mag-reflect ka rin minsan sa iyong sarili at huwag puro hiling lang. Huwag kang matakot i-intense ang iyong sarili for new space at a new beginning. Dahil matayog ang nagagawang may pusong may malinis na intensyon at hindi madamot ang langit sa pusong hindi mapait. Yun lang po. Salamat!